blessed Monday everyone sa ating lahat ng mga kapatid sa Panginoon. Yan, nagpupuri po tayo sa makapangyarihang Diyos na nagbigay po sa atin ng pagkakataon upang tayo po ay makapagbulay-bulay at makapag-aral ng kanyang mga salita. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran po natin na patuloy pong sumusubaybay dito sa Faith and Devotion. Ako po ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat may mga pinagdaanan po tayo this past few weeks, ang Diyos ay napakabuti at ang Diyos na buhay ang patuloy na gumagabay sa ating mga buhay. Salamat po sa mga nagpaabot ng pakikisang damdamin at ramdam na ramdam po namin ang inyong pagpapaabot ng panalangin at words of encouragement nung mga panahon po na kami po ay nasa yugto ng kalungkutan dahil sa pagkawala ng aming ama. But ang buhay ay tuloy at magpapatuloy dahil ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan upang makapaglingkod sa kakayanan, kalakasan, at sa pusong may kagalakan. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon dito sa Faith and Devotion and sa Faith United Methodist Church and Family. Yan, magandang gabi po, Tita Seni Galang. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sa inyong buong sambahayan. At ganoon din sa iyo, Israel, Castillo, Sael, ingatan kayo ng Panginoon dyan sa inyong tahanan, sa family Tonga. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at pakikipanalangin. Ganon din sa sambahayan ng Magbuhos Family. Hello po, Ate Gina, at sa inyong kabiyak na si Kuya Marlon. Hello din kay Mark. At ganon din kay Mika. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa inyong relasyon. At patuloy po rin samahan ang buong kapatid natin na patuloy pong nakakasama natin din sa pananalanginan sa Faith and Devotion, ang mga kapatiran natin na nasa ibang bansa, no? Mga OFW. Mapagpala at mabiyayang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. At ganoon din, hello Tita Tamili Florendo, magandang gabi po sa inyo at sa inyong family at sa buong family ng Faith United Methodist Church. At sa lahat ng mga makakapanood pa at makakasama natin dito sa Faith and Devotion, yan, purihin ang Panginoon, kayo po ay binibigyan ng pagkakataon na makaparinig at makasama sa online prayer and online devotion na patuloy na ginagamit ang inyong abang lingkod na si Reverend Teremius Mangawang at ang kanyang family. Okay, sige po. Tayo po ngayon ay magpapatuloy at umawit po tayo at magpasalamat sa Panginoon, no? Sige po mga kapatid, ha? Yan. Faith, I walk with you. Praising all to the glory land. I serve with joy till my time's done. I spread the news, thy kingdom come. I walk by faith, I walk with you. Walk by faith, I walk with you. I endure the rugged road.
By faith I walk with you, I won't fail the rugged trail. Walk with faith, I walk with you, till I reach the other shore. I walk by faith, I walk with you. I walk by you, I endure the rugged road. I walk by faith, I walk with you, I won't fail the rugged trail. Walk by faith, I walk with you, I reach the other shore. I walk by faith, I walk with you. Walk by faith, I walk with you. Yan. I walk by faith, I walk with you. Okay. Maganda yung mga kanta rito, mga kapatid, ano? Yan. Isang kanta pa tayo. Yan, sa mga hindi po natin nakakasama ng ating faith and devotion, I hope and I pray makasama po natin. Maganda kayo po, Ate Elenisa de los Santos Aguilar. Yan, welcome po sa ating faith and devotion. Pagpalay po kayo ng Panginoon. Okay. Up, Lord, I know you're here. When my heart keeps on trembling, you make me strong. Every step of my journey, you guide my path. For me to start a brand new day. I thought this life would be nothing until you found me. You give Giving faith and courage to stand on my feet. You save me from unrighteousness. You lead me for me to face a brand new life. I'm nothing without you. In your presence I'm safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Lead me for the rest of my life. But you've shown me love. When my life is full of disappointment, you gave me hope. You said my child life won't be easy, have faith in me. I am the potter, the painter of your life. Lord, I am nothing without you. In your presence I'm safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Ate Fe and De La Cruz family. Ganon din sa aming church chairperson, ang kapatid na Labia Adviento and Adviento family. Magandang gabi sa inyong lahat. Lord, I am nothing without you.
In your presence I'm safe and secure. Lord, cleanse my heart, make it pure and brand new. Be with me for the rest of my life. Lord, I am nothing without you. In your presence I'm safe and secure. Cleanse my heart, Make it pure and brand new. be with me for the rest of my life. Amen. Be with me for the rest of my life. Be with me for the rest of my life. Amen. Tayo pa sandaling manalangin. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang gabi at sa panibagong simula ng linggong ito. Salamat po sa pagkakataon na makapagsama-samang muli upang kami ay magpanalanginan at magbulay-bulay sa iyong mga salita. Pangunahan kami ng iyong banal na espiritu, gabayan po ninyo ang iyong lingkod sa harapan ng inyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, no? Yan, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagbubulay-bulayan. Kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako na basahin, no, ang talata. Sige po. Hango po sa Matthew chapter 6, verse 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Alam ko po, pamilyar po kayo sa talata na ito at hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang Matthew 6:33 ay ginagamit po nating isa sa mga magandang inspirasyon upang ma-motivate ang ating spirit, ma-motivate ang ating relationship, and ma-develop ang ating ugnayan sa nag-iisang Diyos, which is walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa ating tema, pagsikapan na makasunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo yung kantang "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ito po yun. No? Hindi naman lingid sa inyo, mga minamahal na mga kapatid, na napakaganda pong makita natin na habang tayo po ay sumusunod sa yapak ng ating Panginoon, no? Patunayan natin sa magitan ng ating paglalaan ng panahon. Kung hindi tayo maglalaan ng panahon upang sundin ang ating Panginoong Diyos, hindi po natin makakamtan o maabot yung napakagandang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung salitang pagsikapan na makasunod sa kalooban ng Diyos, ito yung motivation, no, ng ating Panginoon sa atin. Na once tayo po ay talagang nandoon sa isang kalagayan na wala na po tayong ibang pinagdadairekan kundi ang Diyos. Ang buhay na ito ay mayroong magandang patutunayan. Hindi naman kailangang mayroong mapatunayan, kundi mapakita na ang buhay ay sumusunod sa Diyos. Napakahalaga na yung salitang pagsikapan ay bahagi po ito ng ating pagtanggap. Kahit mahirap,
kahit hindi madali, no? Ang mahalaga, nagsusumikap na gawin ang kalooban ng Panginoon. At isa sa mga kalooban ng Panginoon, mga minamahal, ay yung maramdaman lagi natin na ikaw at ako ay pinaghaharian ng Diyos. Kaya kung tayo, mga kapatid, sa Panginoon, ay pinaghaharian at nasa atin ang presensya ng Panginoon, walang hadlang na maaring makapagbigay sa iyo ng dahilan para hindi mo magampanan ang iyong tungkulin, ang iyong pagiging mananampalataya. Kailan lang, no? Kahapon sa ating pagsamba, tinalakay natin sa ating paglilingkod na dapat ay mamuhay tayo at nakikita tayo sa buhay na ito na ang naghahari ay ang Panginoon na sinusundan natin. Kaya sa tuwing tayo po ay lalabas sa ating mga tahanan, kaya sa tuwing tayo po ay gagawa sa mga buhay na ang buhay na ito ay hindi tago, kundi lantad na nakikita. Hindi lamang ng mata ng tao, kundi lalo tigit ng mata ng Diyos. Sa panahon na tayo po gumagampan ng ating mga tungkulin, pumapasok ba sa ating kaisipan or nagiging aware ba tayo kung pinaghaharian pa tayo ng Diyos? Ako po naniniwala na ang mga naririto, ang mga patuloy na nakikinig, ang mga patuloy na nakikiisa, ito yung mga taong nandoon sa puso nila at damang-dama nila na sila'y pinaghaharian ng Panginoon. Alam nyo, mahirap mang unawain, intindihin kung ano yung eksaktong pakiramdam na tayo ay nasa kalooban ng Diyos or tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Walang makapagsasabi at walang makakapag-explain. Kaya nga, no one can explain the goodness of God. No? Kahit sino pang napakahusay na tao, hindi mo po pwedeng i-interpret ng eksakto kung ano ang kakayanan, kung ano ang kapangyarihan, at kung anong nagagawa ng Diyos sa atin. Kaya tayo bilang mga tao na nakaka-experience nito, ang ginagawa natin ay magpatuloy sapagkat nadarama natin ang kanyang paghahari sa buhay na ito. Kaya napakalinaw na sinasabi ng talata, ngunit higit sa lahat, no, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos. Habang tayo po ay nagsusumikap, ang pagsusumikap ay walang halong pagpipilit. No? Hindi ito pinipilit. Kaya ka nagsusumikap sapagkat pinakita na sa iyo ng Diyos, pinaramdam na sa iyo ng Panginoon, pinaranas na sa iyo ng Panginoon kung ano ang kaibahan ng pinaghaharian ng Diyos at kung anong kaibahan ng wala sa Diyos. Kaya kung tayo man ay nagsusumikap, ang ibig sabihin lamang nun, nagsusumikap tayo sapagkat naranasan na natin ang paghahari ng Panginoon. Ayaw na nating malayo sa kanyang presensya. Ayaw na nating maranasan pa yung maligaw ng landas dahil sa mga napagdadaanan natin sa buhay bilang mga mananampalataya. Kaya kung tayo man ay nagsusumikap na pagharian ng Panginoon, nakakatiyak po tayo ang buhay na ito ay talagang nakikita ang kanyang kalooban.
Kaya napakalinaw din ang tema na pagsikapan na makasunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ay makita tayo sa buhay na ito na siya ang naghahari sa atin. At kung tayo'y pinaghaharian niya, nararanasan natin at ipinapadama niya sa atin kung anong kanyang kalooban. Maaring sabihin natin na ano nga ba ang specific na pagtingin at pagkakaunawa kung ano nga bang kalooban at paghahari ng Diyos. Katulad po ng aking sinabi sa inyo, mga kapatid, ako bilang pastor, bilang manggagawa ng Diyos, minsan ako'y nagugulat din, no? Pero ang alam ko lang, na kapag po tayo ay nanatili sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos, yung kanyang paghahari at yung kanyang kalooban ay hindi nalalayo sa atin. Sapagkat ang salita niya ay patuloy na nagbibigay ng magandang impact sa buhay na ito sa tulong ng banal na Espiritu ng Panginoong Hesukristo. Kaya habang tayo ay nag-aaral according to John, no? According to John, na ang salita ay ang Diyos at ang Diyos ay nagkaroon ng laman. At ang laman ay si Kristo na namuhay sa atin bilang mga kagaya niyang tao. Subalit hindi nanatiling tao. Bagos, nakipamuhay, nangaral sa magitan ng gabay nagmumula sa Diyos na makapangyarihan. Kaya napakaganda na habang tayo ay nagbubulay-bulay at nag-aaral, hindi malalayo sa atin bilang mga mananampalataya na ang salita ng Diyos na siyang ating pinagbubulay-bulayan ang siyang nagiging sukatan ng ating pagsusumikap at pagtanaw na nais nating makapiling at makasama ang Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay. Alam nyo, ito ang kagandahan sa ating mga mananampalataya, yung pinangahawakan natin, yung mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga dito, no, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sinong ayaw nito? Lahat tayong may kailangan. Pag nakita ng Panginoon na nagsusumikap tayo, nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo, alam niyo mga kapatid, you deserve to receive the blessing. Deserve mo na makatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos sapagkat yan ang kanyang mga pangako dahil ayon sa Kanya, ikaw kapatid, nagpagal, nagtiis at nagtyaga na magampanan at magsumikap na makasunod sa kanyang paghahari. Wala tayong ibang nais. Kaya itong buhay na ito, nagpapasakop na ito sa Diyos. Ang pagpapasakop sa Panginoon, yung wala na tayong ibang inaasahan kundi siya. Wala na tayong ibang paglilingkuran kundi ang Panginoon na tumawag at nagsabi sa atin na tayo ay kaya niyang tanggapin na kahit ano paman ang ating nagawa sa Kanya. Pero sana naman po, mga minamahal na mga kapatid, maging seryoso rin tayo. No? Maging seryoso tayo sa paglilingkod. Maging seryoso tayo sa paggampan ng ating mga tungkulin. Hindi po biro ang maging mananampalataya. Hindi po biro ang sumunod sa Panginoon. Kahit kailan, hindi madali ang magpasakop sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Pero, ang katiyakan, once na tayo ay nagseryoso sa mga
Katulad ng aking nabanggit kanina. Tandaan ninyo mga kapatid. Ang Diyos na buhay, hindi pa man tayo nagsiseryoso, seryoso na siya sa atin. Alam nyo, hindi naman babanggitin ng Panginoon ito nang wala kang mapapatunayan, no? Kaya nababanggit ito sa atin ng Panginoon kasi nakikita at nababasa ng Panginoon na darating ang panahon. May mga anak niya na kagaya natin. May mga tagasunod na kagaya natin. May mga lingkod na kagaya natin na hindi na ipapriority at hindi na seseryosohin ang pagsunod at paggampan ng kanilang mga tungkulin. Kaya kung tayo man ay hindi nakakasunod, hindi nakakagampan ng ating mga tungkulin, alam nyo mga kapatid, wala akong authority na sabihin sa inyo na hindi kayo nakakasunod. Alam ko po, through the power of the Holy Spirit and guidance and to the guidance of the Lord Jesus Christ, no? Mararamdaman natin at makikita natin sa ating mga buhay kung tayo ba ay nakakagampan ng ating mga tungkulin. Kung tayo ba ay nagsusumikap na masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, kung tayo po ay nakakagampan, praise the Lord. Kung tayo po ay nagsusumikap, hallelujah. Kung tayo po ay nakatutugon, wow, amazing grace. At least, pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Ikaw at ako, malalaman mo yon. Hindi man sabihin sa iyo, at least alam mo sa sarili mo kung sino ang inuuna mo. Simple lang mga kapatid. Katulad ng binanggit ng talata, hindi ka magsusumikap kung hindi mo natutunang isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Once na sinurrender natin, ini-offer natin kay Lord ang buhay na ito, alam nyo, yung sinasabi sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Alam nyo mga kapatid, hindi tayo mahihirapan na gawin ito. Bakit? Sapagkat isinuko na natin at pinagkatiwala natin sa Diyos na si Jesus ang mga buhay na ito. Kaya yung pagsusumikap, hindi mo yan magagawa kung walang tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya gift din ni Lord to By His grace, by His guidance, at sa magitan din ng Kanyang kalooban, nakakagawa tayo ng mga bagay na ayon sa Kanyang kalooban. Kaya, wala po tayong dapat tingnan na maging magandang pattern ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, kung tayo man sa kalagayan na ito ay hindi totally surrendered kay Lord, hindi totally ini-offer ang buhay kay Lord, may chance pa naman. No? Binibigyan tayo ng chance ng Panginoon. Let us offer our lives to God and let us surrender our soul before the Lord. Kapag kayon po ang nangyari, mga kapatid, hallelujah. Ibig sabihin, inuuna natin ang Panginoon. Ang gagawin natin, yung kalooban niya. Ang susundin natin ay ang Kanyang katuwiran. Okay? Magandang gabi po, mga kapatid. Sa inyo ay patuloy po ninyong maranasan ang kapangyarihan at paggabay ng ating Panginoong Diyos na si Jesus. To God be the glory. Amen and amen. Okay, magandang gabi po. At ngayon dadako po tayo sa ating pananalangin
Kung meron po kayong mga prayer request, mga kapatid, ito po yung pagkakataon na idulog natin sa Panginoon ang mga prayer request natin. Kung ito man ay kagalingan sa mga may karamdaman, isama po natin sila sa panalangin. Kung ito po ay kalakasan, no, ng espiritual, isama rin natin sa panalangin, no? Sapagkat ang lahat ng ating idinudulog kay Lord, no? Siya lang ang makapagbibigay ng kasagutan. Let's pray. Yes, Lord, salamat po. Sapagkat sa inyo, hindi lingid na kami ay may kahinaan, may kakulangan. Kami ay hindi kuminsan na nagiging tapat. Lalo't Panginoon sa pagtugon sa aming mga tungkulin bilang mga mananampalataya. Thank you, Lord, dahil patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, kapanatagan at kagalakan upang magawa namin ang ilan sa mga magagandang kalooban ninyo na itinuturo nyong ipagawa sa amin. Salamat po sa aking mga kapatiran na kasama dito sa faith and devotion. Thank you, Jesus, sa kanilang mga presensya. Bagamat ito'y online, ngunit nagpupuri kami, Panginoon, dahil ipinahayag ninyo ang iyong kapangyarihan sa magitan ng mga deklarasyon, sa magitan ng iyong mga salita. I pray, Lord, strength upon strength, healing upon healing, blessing upon blessing. Sa mga kapatiran po namin, nakasama namin ngayong gabi, kung sila man ay mga taga ibang lugar, saan mang sulok ng Pilipinas naroon, I pray, Jesus, ay patuloy po silang bigyan ng kapanatagan at katatagan spiritual, palakasin pisikal, at patuloy na ma-motivate ang kanilang pagiging lingkod sa magitan ng kanilang pagbubulay-bulay at pagsusumikap, pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan niyo po, Panginoon, ang iyong mga anak na ito, na ilayo sila sa lahat ng banta ng kapahamakan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, pamilyang kinabibilangan, at makita sa kanila, Panginoon, ang nananaig sa kanilang buhay, ikaw na Diyos na makapangyarihan at Jesus ang pangalan. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na nasa ibang bansa. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po, Panginoon, sila sa kanilang mga trabaho at ilayo sila, Panginoon, sa banta ng anumang kamalian or karamdaman or kalungkutan. Maramdaman ng iyong mga anak na nasa ibang bansa ang iyong pagmamalasakit, pagmamahal, at pag-aaruga. Thank you, Jesus, for this privilege and opportunity na makapagpanalanginan muli kami through online kasama ng aking mga kapatid dito sa Faith United Methodist Church. I-bless you, Panginoon, ang Adgeto family, ang Baloloy family, ang Bungkin family, ang Castillo family, ang Ganan family, ang Dulyesan family, ang Magbohos family, ang Manalo family, Reyes family, Tonga family, Torres family, Dimalibot family. Lord, salamat po sa inyong family, sa inyong mga anak na patuloy pong nakakapagbigay, Panginoon, ng napakagandang suporta sa magitan ng iyong paggabay sa mga buhay na ito. Salamat po sa sambahayan ng Faith Family at sa sambahayan ng bawat family na kasama namin ngayon dito sa Faith and Devotion. Thank you so much, Lord, and sa aming community, ang Bawan, ang Bolo Bawan, Panginoon, gabayan ninyo ang lugar na ito at ang aming panibagong eskwelahan na itinatag ninyo, Panginoon, ang Wesley House of Learning. I pray na patuloy po ninyong bigyan, Panginoon, ng mga mag-aaral sa lugar na ito, at naniniwala po kami with your guidance and provision. Ito po, Panginoon, ay kayo ang nagtatag at kayo pa rin
ang mapaparangalan. Salamat din sa buong mga manggagawa dito sa Batangas, sa Probation and Mission District. I pray, Lord, to all the leaders and members na patuloy pong tumutugon at nagagumagampan ng kailang mga responsibility as a servant, as a people of God. Thank you, Jesus, sa mga kapatid naming ito. At ganun din, Panginoon, salamat po sa mga leaders ng aming simbahan, mga obispo, na patuloy po ninyong binibigyan ng wisdom to lead us, Lord, to guide us, Lord. Alam namin, Ikaw ang Diyos ang magmotivate sa kanila sa magitan ng iyong gabay, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu, ay ang Iglesyang Metodista, ang United Methodist Church, ay patuloy niyong sasamahan sa napakalaking hamon at hinaharap na problema ng simbahan. Pero dahil kayo ang Diyos ng siyang aming pinagkakatiwalaan, umaasa po kami, walang problema at hamon na hindi malalampasan. Thank you, Jesus. This is our declaration and prayer. And also I pray, Lord, ang iyong anak na si Jen Micah, in the mighty name of Jesus, at gabayan din po ninyo ang nalalapit ng panganganak ni inaanak ni Ebi Clerigo. Ingatan niyo, Panginoon, ang inanak namin ito. Salamat din sa kabuuan ng iyong mga anak sa lugar na ito, sa Faith United Methodist Church at sa Faith and Devotion Family. This is our declaration and prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Yan, nagpapasalamat po tayo sapagkat patuloy ko po kayong nakikitang muli, no, sa pagbubulay-bulay. Salamat po, Ate Ellen Kapitulo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din kay Ate Imelda Doroni, Tita Mili Florendo, Ate Yoli Kadungog. Magandang gabi po. Kapatid na Ate Lisa Bicendario. Ate Lisa, yan, God bless po. Kapatid na Lovely Adviento and family, kay Ate Fe de Guzman de la Cruz family, at ganoon din kay Ate Seni Galang and family. Hello, Ate Gina and Mika and Mark Ocampo. Yan, salamat po sa inyong pakikiisa. At sa lahat ng mga kapatiran po natin, magandang gabi po sa buong family ng Faith United Methodist Church at sa buong family ng Faith and Devotion. Okay? Purihin ang Panginoon sa gabing ito, sa Kanya ang lahat ng papurit kadakilaan. Again, I am Reverend Teremias Mangawang na nagsasabi, hanggat may faith and devotion. Bye-bye! God bless po!